tumulong po sa akin, isang mabait na babae po. Nandito lang siya dito ko lang po siya iniwan. Tinanong kung anong pangalan niya. Di ba sinabi ko na sa'yo wala akong alam? Ayaw ninyong magsalita, pwes! Ipapupulis ko kayo! Mga walang hiya kayo talaga! Siraulo ka pala eh! Bahala ka sa buhay mo! Bahala ka! Gomar, ano ba? Sabihin ko na ba? Eh, paano kung ipapulis tayo? Teka. Yung amo mo si Chris, di ba mayaman yun? Si Gomar po tumawag sa akin. Handa na po niya sabihin sa akin yung katotohanan. Nakukonsensya na daw po siya, kaya sasabihin na po niya sa akin kung nasan po yung anak ko. Ready ka nang malaman na lahat yung sikreto mo. Paano mo kaya ipapaliwanag sa asawa mo? At paano mo ipapaliwanag kay Rosel na ninakaw mo yung anak mo? Gomar, Rosel, nandito na ako. Nasaan ka? basta pumunta ka doon sa tinex ko sa lugar. Nandito kami. Hinihintay ka na. Sino ba talaga yung taong yan? Bakit alam niya kung nasaan yung anak ko? Yan naman, excited. Malalaman mo din yun. Dahil pagkaharapin ko na kayo. Wala nang atrasan to. Sana lang makayanan mo yung katotohanan. Wala ito sa usapan namin ni Malu. Wala ito! Pakawalang niya mo. Pakawalang niya nyo! Ano ba itong nadidinig ko, ha? Ako pa ngayon na masama. Eh, ikaw tong may gustong nakawin yung bata at ilayo siya sa totoo niyang nanay. Sama mo! Ikaw ang masama! Alam mo, mukha kayong pera. Ikaw at si Malu, mukha kayong pera! Siguro nga. Ha? Siguro nga. Kasalanan namin dahil naging mahirap kami. Natukso kami sa yaman mo. Ha? Pwede. Pero Chris, may konsensya ako. Kaya nga tayo maghaharap-harap ngayon. Para maitama ko na rin mga pagkakamali namin ni Malu. At ibabalik ko kay Rosel ang para sa kanya. Ang anak niya. Belle? Bakit ba hinahanap mo pa yung totoo mong mommy? Don't worry. Hindi ako galit. Nabanggit lang kasi sa akin ni Yaya na tuwing kinakausap mo daw yung alaga mong ibon, lagi mo daw tinatanong kung sino kaya yung totoo mong mommy. Mami, sorry po. Nag-curious lang naman po ako eh. Oh, no, baby. It's okay. You don't have to say sorry. Siya yung dapat mag-sorry sa'yo. Yung wala mong kwentang nanay. Dahil iniwan ka niya na parang isang puti. Mabuti na lang talaga dumating kami ng daddy mo sa buhay mo, no? Kasi kung hindi, naku, baka kung ano na nangyari sa'yo. Kaya utang na loob mo talaga sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Diba? Na-appreciate ko naman po yun, Mommy. Dapat lang. Lalo na sa akin. Dahil mula pa noon, ako nang nagtaguyod sa'yo. Ako na ang tumayong mommy. Papa,
Basta, lagi mong iisipin na mahal kita. Kaya hindi mo na kailangang hanapin ba ang totoo mong nanay. Okay? Thank you po, Mommy. Diyos ko, ito na po yung matagal ko nang hinihintay. Malalaman ko na. Makikilala ko na ang tunay kong anak. Diyos ko, tulungan niyo po na mabuo ang pamilya ko. Ito lang po ang tanging hiling ko. Gomar? Tyrone, bumili akong pagkain. Gusto mo magmerienda? Mamaya na po. Ay, Daddy. Kayo na naman. Asan si nanay? Umalis. May pupuntahan. Saan ba siya nagpupunta? Alis siya ng alis. Tali, huwag ka na magtampo. Lahat ginagawa ng nanay mo para sa'yo. Ginagawa lahat. Pero paggising ko, wala siya dito sa tabi ko. Bakit? Di ba ako mahalaga sa kanya? Daddy, huwag ganun lang isipin mo. Mahal tayo ni nanay. Ikaw lang mahal niya, hindi ako! Daddy, hindi yan totoo. Parati kang kampe kay nanay kasi paborito ka niya. Ali, huwag mo sabihin ng ganyan. Sana hindi niya na lang ako pinanganak. Sana pinabayaan niya na lang ako, hindi niya ako mahal! Gomar, sino siya? Malalaman mo na ang katotohanan, Rosel. Siya si Luis. Siya ang magtuturo kung nasaan ang anak mo. Bakit? Anong kinalaman niya sa anak ko? Sa kanya namin binigay ni Malu yung anak mo. Ano? Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo. Anong kinalaman niya sa anak ko? Bakit sa kanya mo binigay? Dahil siya ang naglibing sa sanggol, Rosel. Sorry, Rosel. Yun ang totoo. Kaya nga hindi ko kaagad masabi sa'yo na wala na ang bata. Wala na ang anak mo. Namatay din siya kaagad eh. Ilang minuto lang pagkapanganak mo.